Yan, magandang umaga po sa ating lahat. Maaari ko po bang marinig ang malakas na palakpakan para sa ating Panginoon? Yung para sa Panginoon po, itaas natin yung mga kamay natin. Amen, amen, ayan. Yung mga nasa labas po, pwede na po pumasok at tayo ang sisimula na. Yan, inanayaan ko po ang lahat na tumayo para pangunahan natin sa isang panalangin. Yan, tayo sumandaling manahimik muna at muling kakasabit ng ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord, Father God. Maraming salamat, Lord, sa umagang ito, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa atin. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay, sa kalakasan, na patuloy niyong pinapahiram sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa mga taong naririto, Panginoon, upang ikay unahin, sambahin, awitan, Panginoon, at magsaya sa piling mo, Lord. Maraming salamat, Lord, sa pagkakataong ito na kami ay nagsama-sama, Panginoon, upang magsama-sama pumili ka, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na hindi aksidente kung bakit kami naririto, Panginoon, dahil alam namin na may plano ka sa bawat isa, Panginoon. Kung ano man po ang aming gagawin, Panginoon, sa araw na ito, ikaw lamang mo siyang mapapurihan, Panginoon, at wala nang iba, Panginoon. Patawarin mo po kami sa mga kasalanan na gagawa namin, Panginoon, nang sa ganun, Panginoon, ay walang maging harang papunta sa iyo, Panginoon. Lord, kayo na po siyang bahala sa gagawin namin, Panginoon. Gusto namin purihin ka, Panginoon. Gusto namin awitan ka. Gusto namin ibigay sa iyo ang lahat, Panginoon. At sa araw na ito, Panginoon, ikaw lamang siyang maitaas, Panginoon. Hallelujah, purihin ka. Patuloy kang awitan, patuloy kang maitaas, Panginoon. Ito lamang po ang aming samot na lang sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Kaya palakpakan po na sa ating Panginoon. Hallelujah. Yung mas malakas po para sa ating Panginoon. Yung mas malakas pa para sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ayan, bago tayo magsimula sa ating awitin, maaari niyo bang kamustahin yung mga katabi? Tingnan niyo yung mga mukha nila kung masaya ba. Hallelujah. Ayan, handa na po ba tayo pamilya ng ating Panginoon?
Ayan, alam ko din po na kayo din yung ay mayroong testimony. May ginawang mabuti sa inyo ang ating Panginoon. At naniniwala ako na lahat tayo dito na blessed ng ating Panginoon. Ayan, inaayahan ko kayo na sabihin ito sa harapan upang maka-inspire po tayo ng iba. Sino po ang gustong mag-share ng kanyang testimony? Anyone po? Kahit bata, maganda, medyo bata, gano'n. Sino po sa inyo? Yan, si Ate Jamil. Yan, palakpak po para sa atin. Gusto ko lang po ibagi sa inyo ang kaputihan natin, Panginoon. Gusto ko magpasalamat sa Diyos. Dahil itong July po, mag-graduate na po ako sa college. Salamat sa Lord sa permission na po. Hindi po naging madali yung journey, pero salamat po sa Lord dahil siya po patuloy na nag-provide po ng pangangailangan namin. At gusto ko rin pong ibahagi sa inyo yung kabutihan ng Panginoon dahil nung nakaraang linggo po, nag-apply po ako sa work dito sa Economical Learning Center po. So, isa pong pastor yung may-ari ko, or yung admin mo. Tapos po, nag-apply po ako sa kanya. Nung una po, nalungkot ako dahil sabi ko sa akin, kahire lang natin. So, nung week po na nag-apply ako, before that week po, nakahire lang po sila ng dalawa. So, sabi ko, pero sabi ko, ang pinaalala ko sa akin ng Lord na hindi po yun, hindi po yun discouragement na ibinigay sa akin. Kundi paalala ko ng Lord na meron siyang mas magandang planong inilaan sa akin. So, meron na naman po ay asawa ko ng kapatid ni Mark. Bali, dun sa school na pinapasukan po niya, hiring po sila Filipino teacher kahit daw po kagagraduate lang ng college. So, ngayon po, mag-a-apply po sana ako, problema ko po sa Santa Ana, Manila. So, ngayon po, di na po ako nag-apply. Tapos pagdating ko ng best friend ko, since elementary po, magkaibigan kami, sabi niya po sa akin, sa Santa Ana siya nag-stay. So, ngayon po, binalikan ko po yung asawa ng kapatid ni Mark. Tinanong ko po siya kung hiring pa po sila. Tapos ang sagot niya po sa akin, diyan ka hire lang ng Filipino teacher. Yung isa na lang yung open. So sabi ko, naku, nagsala na naman yung Lord. Ibig sabihin, hindi talaga para sa akin. So samahan po ninyo ako sa panalangin. O isama po ninyo ako sa panalangin. Yun yung provide po ng Panginoon yung pangangailangan. Dahil po, next year po, pag-take po kami ni Brother Mark ng board exam. At hindi po madali, madami po expenses. Ganun din po sa review center. Dahil 20,000 po yung isa sa pinakamurang board review center. So, kailangan po namin ng ganung pera. Samahan po kami sa panalangin na ang Panginoon po ang mag-provide ng lahat ng pangangailangan namin hanggang sa makapag-take po kami ang pangingalaman ng teachers. So, lahat po ng pagpulit po sa salamat sa Lord. Wala pang po natin. Ayan, salamat sa buhay niya at din na nagpahagi ng testimony niya dito sa harapan. Ayan, sino pa po yung gustong mag-share dito sa harapan? Edward po? Okay, si Ma'am Jen. Ayan, salamat sa ating Panginoon. Gusto ko lang po pinipatutunan po yung as you can see po, hindi po natin kasama si Fabian dito. So, bumalik po siya last year sa Czech. So, nag-work na po siya ngayon doon. And gusto ko lang po ipagtuo yung buhay niya dahil po yung actually dalawang aksidente na siya from last year pa. So, siguro I'll make it short po. So, yung aksidente niya last year, December 18 po, siya kasi doon po kasi snow. So, nag-work siya ng night shift. And then, noong time na yun, syempre night shift, hindi na po siya uuwi. Then, ang ginamit niyang road, parang shortcut road. Tapos, nung time na yun, snow siya. Slightly po, madulas. So, nung time na yun, yun po, biglang siya, nag-slide yung sasakyan niya, na out of balance yung sasakyan niya. So, siya, tawag dito, sumayin po siya. Although wala naman siyang nabangga, pero thank God kasi wala rin po siyang kasunod sa likod niya. Kasi kung may kasunod siya, pwedeng
yung parang right after pwede silang, ano yun, magkabanggaan ko yun. Tapos, pero ang Panginoon pa rin po, He provides kasi siyempre, paano siya aalis dun sa pinagdagdagan niya dun sa side. Although hindi naman po siya parang malalim. So, hindi rin siya nakakama ng puno or anything. Pero, the Lord provides kasi may dumating ng tamang timing lang kasunod niya po na sasakyan. At meron siyang dalang lubid para hilahin siya papalik on the road po. So, yun po. So, hindi na siya kailangan tumawag pa ng help for something. The Lord provided the help for that. So, pasalamat po sa Panginoon kahit kami magkasama, iniingatan po siya ng Panginoon. Then, eto naman parang last week lang. Ano naman po, ganun din, gabi rin yung shift niya. So, ano siya, nagdadrive po siya dahil syempre madilim. Hindi niya nakita na may dumadaan na usa or deer. Yun po. So, pagka, ano niya, tingin niya, ang lapit na nandoon na yung napangga niya. So, hindi niya nang target sa gasal. Nakapag-stop naman po siya, pero, ano siya, tumama. So, naramdaman yung tumama yung deer. So, nung nag-stop siya, buti na lang din, yun din po, wala rin kasunod sa kanya. Kasi pwede full-stop, pwede rin, may mabilis na pwede rin babangga sa kanya. So, nakita ko, sabi ko, namatay ko yung deer, yung madumaan. Sabi niya naman, hindi. Kasi nakita niya na, naglakad pa daw paalabas. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon na walang nangyari sa kanya ding disgrasya pa rin. So, iningatan pa rin siya ng Diyos. Wala rin naman nangyari sa kanya or dun sa nasagasaan niya na hayop. Salamat po sa Panginoon dahil patuloy niya tayo iniingatan. So, salamat po. God bless you. Salamat sa mga nag-testimony. And ayan, announcement lang po yung tungkol po sa ating youth camp. Pwede po ba tumayo yung mga kabataan natin? Ayan, yung mga kabataan po, 12 years old hanggang mataas, mga youth. Ayan, nakapagpalista na po ba kayo or napayagan na po ba ng mga magulang? Ayan, yung mga, nakapagbayad na po ba kayo? Nakabigay na kayo? Ayan, lapit lang kayo kay Ate Casey na yun siya yung maganda sa likod. Ayan, doon po kayo magbibigay ng pangbayad. Ayan, pwede na po tayo mag-isip po. Ayan, sino po yung gusto makarinig na isang special number? Malakpan na ako, amen? Amen. Ayan, tinatawagan ko si Kuya Large para sa kanyang special. Magandang umaga po sa ating lahat. Minsan pa po palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen, amen. Napakasaya po kasi napakarami natin ngayon na nagbigay ng oras para sa ating Panginoon. Ito pong kantang to, ginawa ko po siya kasi parang ito po yung kanta na parang dito ko binuhos yung mga realization ko. Na dito na kung paano ko mas nakilala si Lord, kung paano mas tumago ako sa tulong ng ating Panginoon. Kasi aminado po ako tayo bilang tao, limitado yung mga kaya natin gawin. Limitado yung mga kaya natin gawin kasi tao tayo. Pero pag kasama natin ang Panginoon, walang imposible kasi kasama natin siya. Amen po ba? So, kaya po, pinamaganda ko po itong kantang na ito na ikaw sa buhay ko. Kasi
Dakila ka, sa'yo may pagbabago, nilinis ang katulad ko. Ikaw, Jesus, tinaway ng buhay ko. Liwanag ng mundo ko. Pinto ng aking puso, ang mabuting pastor ko. Liwanag ng buhay ko. Tinaway ng buhay ko. Pinto ng aking puso, ang mabuting pastor ko. Muling pagkabuyan ang buhay, saan katotohanan ng buhay, talaga ng buhay ko, ikaw. Muling pagkabuyan ang buhay, saan katotohanan ng buhay, talaga ng buhay ko, ikaw. Ikaw, Jesus, tinaway ng buhay ko. Liwanag ng mundo ko. Pinto ng aking puso, ang mabuting pastor ko. Lahat ay kaya mong gawin, walang di kayang baguhin, napunan na kailangan ko. Lahat ay kaya mong gawin, walang di kayang baguhin, napunan na kailangan ko. Ikaw, Jesus, lahat ay gawin, walang di kayang baguhin, napunan na kailangan ko. Lahat ay kaya mong gawin, walang di kayang baguhin, napunan na kailangan ko. Ikaw pala ang kailangan ko. Ang pagulong ko para sa ating Panginoon, thank you, Lord. Ayan no, napakahusay ni Kuya Raj kasi nakapag-buo siya na isang kantang at na-relate niya yun sa sarili niya. Napakabuti ng Diyos dahil binigyan siya ng talento sa paggawa ng kanta. Ayan. Palakpak po para sa ating Panginoon. Namahan ko po na tumayo muli tayong lahat upang umawit muli sa ating Panginoon. Muli natin awitan ng ating Panginoon. Ilapit natin ang ating sarili sa Diyos.
Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin ang ating Diyos na buhay. Pagkat muli tayo ay narito upang tayo ay magpuri, sumamba, magpasalamat sa ating dakilang Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng buhay at kalakasan. Yung pong last na visit ko rito sa inyo, yung pagsasalita ko, that was June 2, 2004. It's almost a year. And praise the Lord, sapagkat muli po ay nagsama-sama tayo, nakita-kita tayo. At nakita ko na merong mga improvement, progress, ang mga kapatid dito sa Lawag. Kasi yung mga sumasayaw dito, malalaki na, At talagang nag-growing up na sila, At napansin ko rin, na nabago na yung inyong yung ceiling, And praise the Lord for that. Before I start sa aking pong message this morning, gusto ko munang ibalita sa inyo, ilang announcement na ang Zambales Olongapo Association of Pastors ay meron pong programa, entire Zambales and Olongapo na school mission. Kung tawagin po natin to ay Lambat Rescue Kabataan. And this school year, magsisimula po tayo at lahat ng mga churches, yung mga worker ng church, especially yung mga kabataan, pwede po kayong mag-join para makapag-campus ministry or campus mission kayo sa mga high school, dito sa ating probinsya, kung saan malapit sa inyo. So yung mga detalye ay kung interesado kayo, ay pwede na po naman ninyo akong kontakin at pag-usapan po natin kung paano tayo magjo-join effort to evangelize yung mga school campus dito sa Zambales. Rescue Kabataan, Lambat Rescue Kabataan, yung tema nating ito. And at the same time, ay nagpaalam na ako kay Pastor Roy na I think merong pinaplanong joint fellowship itong Lawag Community Christian Church at yung church namin dito sa Dolores, yung Church of Christ, Loving God, Loving People. No, but anyway, ay bahala yung leader ng kabataan na mag-usap sila at yun nga, kung matutuloy, yung joint fellowship na kanilang binabalak sa mga kabataan. Okay? So, this morning, ay isang mensahe po, yung nais kong ipahayag sa inyo, isang mensahe yung nais kong ibahagi sa inyo ngayong umaga, tungkol sa proper perspective. Yan. Sabihin nga po natin, proper perspective. Ayan. Alam nyo, meron pong dalawang shoe salesman. Ang ginagawa nila ay magtinda ng sapatos. At sila ay yung dalawang ito ay ipinadala doon sa Africa, para doon sila mag-salesman ng mga sapatos. Yung isang salesman, nung dumating doon sa Africa, nag-observe siya at nakita niya na yung mga taga roon ay walang sapatos. Mga nakaapak lang, nakayapak lang. Kaya nagpadala kagad siya ng telegrama doon sa kanilang company at sabi niya, "Get me home, nobody here wears shoes." Sabi, pabalikin nyo na ako dyan, pauwiin nyo na ako dyan. Kasi wala naman palang nagsusuot ng sapatos dito sa Africa. But the other salesman ay nag-telegram din at sabi niya, "Please send me all of the shoes you can. Nobody here wears shoes." Ayun naman sabi ng isang salesman. Sabi niya, "Pwede ba ipadala nyo na lahat yung mga sapatos dyan? Padala nyo na rito kasi walang nagsusuot ng sapatos dito Pero yung isa, sabi, pabalikin nyo na ako dyan kasi parang wala namang mangyayari dahil wala naman nagsusuot ng sapatos dito sa lugar na ito. Now, what is the difference? Ano yung pagkakaiba ng dalawang salesman na ito? Yung kanilang perspective. Yung kanilang pananaw. Diba? Kung paano nila tinitingnan ang mga bagay sa kanilang buhay. All kinds of things happen in life. Iba-iba tayo, bagamat tayo magkakapatid sa pananampalataya, pero
maraming mga pagkakataon na iba't ibang uri ng mga bagay yung nararanasan na experience natin dito sa ating buhay. Merong mga tila walang katiyakan na ating tinatahak na buhay. Merong mga challenges and make it very difficult, no, kapag merong mga hamon sa ating mga buhay. Especially sa mga kabataan. Yung mga problema sa kanilang pag-aaral, yung mga walang tuition fees, di ba? Yung mga mahirap ang kanilang mga pamumuhay, ay isang challenge. But attitude or perspective can make a positive difference. Dapat maging lang tayo, maging positibo lang tayo. And the congregation that has the right perspective can experience church growth and God's way. Kaya yung isang church, minsan sabi natin, parang hindi tayo lumalago, pero diretso lang. As long na ginagawa natin kung ano yung kalooban ng ating Panginoon, kapag meron tayong positibong pananaw, ay makikita natin yung church growth sa ating buhay. Now, our perspective, the way we interpret what's happening around us, can make or break us in any given situation. Kasi, yung ating pananaw, yung ating kaisipan, ito yung nagsishape sa atin. Minomold tayo nito. Sinishape tayo nito. How we think, how we engage with people, how we action in our everyday life. Perspective creates opportunity to grow and opportunity to step out, or how it can hinder our progress and restrict us sa mga bagay na ating nilalakaran sa buhay na ito. Mga kapatid, there are 3 kinds of perspective. By the way, ibig sabihin po ng perspective kasi yung point of view. Kung paano natin titingnan yung mga pangyayari, yung mga sitwasyon, yung mga kaganapan na ating naranasan sa buhay na ito. So there are 3 kinds of perspective. Ang number 1 ay yung tinatawag nating negative perspective. Akala na ba to? Thank you. Okay? 3 kinds of perspective. Yung isa is negative perspective. Okay? Alam niyo, kung magkaminsan, mayroong mga taong ganito. Ano po? Yung mga sinasabing, hindi ko kaya yan, I can't, I will never, I could never. And kung magkaminsan, masyadong negatibo yung kanilang kaisipan. Praise God. Doon sa umawit kanina, yung nag-special number, di ba? Sabi niya, magagawa niya. Sa tulong ng Panginoon, di ba? Hindi siya negative. Yung mga tao, kung magkaminsan, merong mga negativity sa kanilang mga kaisipan. Lalo na, kung tila walang mabuting nangyayari sa kanila sa pananaw at sa kaisipan na kanilang tinataglay. Minsan sinasabi nila, that always happened to me, yung mga negativity, that never happens to me, that's not possible, etc., etc. It is language, negative and limiting. No, yan yung uri ng ng perspective. Kaya i-check natin yung ating mga buhay, yung ating mga puso. Iyan ba tayo? Negatibo ba tayo sa lahat ng mga nangyayari at pananaw natin sa buhay? Yung pangalawa, yung positive perspective. Ito naman yung mga taong talagang optimistic. Talagang lahat na lang pwede. Yung sinasabi nilang, I can, I will try, it's going to be okay, let's keep going. It is language in positive and overcoming, and it's good. Diba? Totoo to. It is responsive and proactive, choosing to see the good in people and situation. It seems to be na parang okay to, di ba? Kaya lang, yung iba nga, lahat na lang sinasabi, sige, kaya ko yan, kahit hindi kaya. Di ba?
Sige, pwede yan, kahit hindi pwede. Di ba? Very optimistic, very positive. But you know, brethren, merong pangatlo. At ito yung bagay sa ating mga Kristiyano. Ito yung dapat sa atin. Ito yung faith-filled perspective. Yung pananaw natin na punong-puno ng pag-asa, yung pananaw natin na merong pananampalataya, yung pananaw natin, thank you, na kung saan ay meron tayong pagtitiwala sa ating Diyos na siyang lumikha sa atin. A faith-filled perspective say, I can do all things through Christ. Yun yung pangatlo. I am more than conqueror. With God, nothing is impossible. Hindi ikaw yung hindi ikaw yung makakagawa, kundi yung ating sinasampalataya ng Diyos, yung Diyos natin na sinasamba. Now, how do we describe a proper perspective? Paano ba natin ito i-elaborate, ipapaliwanag para tayo ay masabing merong tamang pananaw sa buhay na ating ginagalawan? Number one, proper perspective sees problems as possibilities. Sino rito yung mga walang problema? Taas ang kamay. Sabi ng mga Koreano, and that is true, yung mga walang problema naroon sa sementeryo. Di ba? Nananahimik na sila ron. Wala na nga silang problema sa kanilang mga buhay. But you know what? Lahat tayong mga tao, merong mga problems na dapat ma-solve, problems na dapat na mapagtagumpayan. Alam nyo doon sa Bible, dito sa Acts, merong dalawang magkapatiran, na kung saan ay hindi sila magkasundo bilang magkapatid sa Panginoon. Di ba? Problema yan, di ba? Hindi sila magkasundo. Magkasama sila sa church, pero hindi sila nagkakasundo. Kung minsan nangyayari talaga yan. O sa isang pamilya nga Isang pamilya, pero hindi nagkakasundo Sa isa pang malaking church, di ba? So, nakiusap itong si Paul. At ang sabi niya, nakikiusap ako kina Euodia at Syntyche na sila'y magkasundo bilang magkapatid sa Panginoon. Sipin nyo, sinulatan sila ni Apostol Pablo. Ang sabi ni Apostol Pablo, ipinapakiusap ko rin naman sa inyo, tapat kong katuwang, tulungan mo ang dalawang babaeng ito, sila man ay kasama kong nagpagal sa pagpapalaganap ng magandang balita, kasama si Clemente at ang iba pang kamanggagawa ko, ang mga pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng buhay. So this is an example na kung saan, maski tayong mga Kristiyano, kahit tayong mga mananampalataya na, meron tayong mga problema. At ang kailangan lang, ito ay ayusin, pag-usapan, upang magbigay ng kapurihan sa ating Panginoon. Ang problema rito, talagang isinulat pa ni Pablo yung mga pangalan ng mga nagkakagalit, yung mga pangalan ng hindi nagkakaunawaan. But you know what? Problems are normal in our life. Normal talaga yan. Kaya nga tanong ko, sino ba walang problema? Pero ngayon, huwag niyo munang isipin yung problema. Isipin muna natin ngayon kung ang ating pagsamba sa ating Panginoon ay nakapagbibigay ng kaluwalhatian, kaluguran sa Kanya. Life, someone said, life is not a bowl of cherries. But we need to thank God for the kinds of problems that are on the cutting edge of church growth. Di ba? Kasi kung wala na tayong problema, ano pa isosolve natin? Ano pa pag-uusapan natin? Di ba? Pero ang mga problema ay ginagamit ng ating Panginoon upang tayo ay imolde sa tamang landasin na ating tinatahak. Alam niyo po, sa mga panahong ito, na binabanggit itong sulat ni Paul, si Pablo ay nakakulong doon sa Roma. Nasa jail siya. Subalit sa kanyang pagsulat sa mga taga-Pilipos, makikita natin na nakakita pa rin siya ng posibilidad na makapaglingkod sa pamagitan ng kanyang mga liham. At makikita natin na sa maraming pagkakataon,
napatunayan ng Diyos sa buhay ni Apostol Pablo na kung may problema ay merong posibilidad. No? Kaya sabi nga, proper perspective sees possibilities. Merong mga posibilidad, merong mabuti at magandang mangyayari sa kabila ng mga problema na kumaminsan ay ipinapahintulot ng Diyos na ating maranasan. So tingnan po natin yung ating mga text. Ano? Well, hindi ko na babasahin ito ng isa-isa, pero nanamnamin po natin kung ano yung binabanggit dito sa mga gawa, chapter 16, verse 16, hanggang sa mga sumusunod. Tingnan po natin yung, i-repress natin yung istorya. Alam ko, yung iba, nabasa na ito. Ano po? Ang sabi diyan, isang araw, nung sila Paul at Silas ay papunta sa isang pook dalanginan, meron silang nakasalubong na isang batang babaeng alipin. At yung babaeng alipin na ito, yung batang babaeng alipin na ito ay sinasapian ng masamang espiritu. Pero kahit na sinasapian siya ng masamang espiritu, siya ay nakapanguhula. Alam niyo naman, maraming mga tao, maski pa nung unang panahon, naniniwala sa mga manghuhula. Nagpapahula sa kanilang mga pala, tinitingnan, ano ba yung kanilang mga future? Sino ba yung kanilang mapapangasawa? Sila ba ay yayaman? Yun mga ganong di ba? Yung mga mahilig sa manghuhula. Ngayon, itong batang ito, na alipin, ay merong masamang espiritu, nakapanghuhula, at malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghuhula. Binabayaran. Pero yung bayad doon sa babaeng ito ay napupunta doon sa kanyang mga boss, sa kanyang mga amo. At nung makita niya itong si Paul at saka itong si Silas, ay sinundan niya itong si Pablo at sumisigaw. Sabi ng babaeng bata, ang mga taong ito ay lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ipinapahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. So, parang makikita natin na talagang mahusay talagang manghula yung batang ito. Kasi alam niya na sila Paul at saka sila Silas ay lingkod ng kataas-taasang Diyos at nagpapahayag ng mabuting balita. Gayunman, nung mga araw na iyon, ay patuloy niyang ginagawa na sinusundan si Paul at saka si Silas. Kaya medyo naiirita na. Kasi sumisigaw no? Sumisigaw yung bata na ang sabi, itong mga ito ay nagpapahayag ng salita ng Diyos para kayo ay maligtas. Kaya nung medyo nairita na, nagkaproblema na itong si Paul doon sa batang ito, hinarap niya ang bata at sinabi niya doon sa espiritu. Actually, hindi naman yung bata ang may gawa nun, kundi yung masamang espiritu. Hinarap niya yung espiritu at sinabi niya, inyuutos ko sa pangalan ni Jesucristo, lumabas ka sa babaeng ito. At noon din lumabas ang masamang espiritu na nagbibigay ng kapangyarihan para makapanghula yung bata. O ano nangyari? Nang makita nung boss, nung makita nung amo sa chapter 19, nang makita ng mga amo na nawala na yung kanilang pinagkakakitaan, ano ang ginawa ng mga taong ito? Citizen arrest. Sinunggaban nila sina Pablo at Silas, kinaladkad doon sa liwasang bayan, iniharap sa mga autoridad at iniharap sila sa mga pinuno ng lungsod at pinaratangan na ang sabi, nanggugulo sa lungsod ang mga Hudyong ito. Di ba? Kumbaga, wala naman silang ginagawang masama, pero pinaratangan sila ng masama. Siyempre, nagkaroon na ng problema itong si Paul at saka si Silas. Sapagkat pinaratangan na sila ng hindi tama, hindi maganda yung kanilang ang pinaparatang sa kanila. Ano ang paratang sa kanila? Nagtuturo sila ng mga kaugaliang labag sa kautusan naming mga Romano. So, yung mga Romano ang nagrereklamo. Sabi, hindi natin maaaring sundin ang mga itinuturo nila. At nakisali pa yung mga tao sa pananakit kay Paul at kay Silas at hinaburan nila sila ng mga pinuno at ipinahagupit. No?
yung ginawa sa ating Panginoong Jesucristo. At pagkatapos, hampasin ng paulit-ulit, sila'y dinala doon sa kulungan. No? Kumbaga sa atin ngayon, yung Bartolina, ipinabilanggo at pinabantayan silang mabuti. Ipinangaw yung kanilang mga kamay at yung kanilang paa doon sa kasulok-sulukan ng bilangguan. Ang sabi, ipinasok sila sa ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at inilagay sa kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabigat na kahoy at sila ay talagang nasa ganoong kalunos-lunos na kalagayan. Di ba? Kung kayo po ay makulong nang walang problema, nang wala namang kasalanan, di ba problema 'yon? Di ba? Yung makulong ka dahil may kasalanan ka, dapat lang 'yon kasi may kasalanan ka. Pero kung ikaw ay hulihin, ibilanggo, ibartolina nang wala namang kasalanan, malaking problema 'yon. Kaya nga nung maghahating gabi na, sina Paul at Silas, nanalangin sila. Wala na silang magawa eh. Pero they were prayed. At umawit sila ng mga himno sa Diyos. Nag-praise and worship pa sila kahit sila yung mga naka-posas. At nakikinig naman yung ibang mga bilanggo. So meron ng evangelism na gaganap doon. Yung mga prisoners and even yung mga jail guards nakikinig doon sa mga pag-awit at panalangin nitong sila Paul. At nung walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig pati yung mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng mga bilanggo. Nakita natin, di ba? Nagkaroon ng great miracle. Nagpipray si Paul, nagpupuri sa Diyos, pagkatapos ay nagkaroon ng malakas na lindol, nabuksan yung mga pinto, at yung mga jailer, inakala niyang nakatakas yung mga bilanggo, at dahil dito'y binunot niya yung kanyang tabak o magpapakamatay na sana, ngunit sumigaw si Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili, narito kaming lahat. No? Bakit magpapakamatay yung jailer? Bakit siya magpapakamatay? Kasi doon po sa Roman rules, Roman law, kapag yung isang gwardiya natakasan ng kanyang binabantayan, capital punishment ang parusa, papatayin din siya. Kaya para hindi na siya humantok sa kayahiyang kalagayan ngayon, talagang magsusuicide na sana siya. Pero sabi ni Paul, huwag mong saktan ang iyong sarili kasi ala naman tumatakas. Narito kaming lahat. At humingi ng ilaw ang bantay. Ayan, patakbong pumasok, nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni Pablo at Silas. At sila ay inilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Kita nyo, kasi nakapakinig Di ba? Nakapakinig ng mga pag-aawit, ng mga panalangin, at nagkaroon pa ng ng miracle. Kaya sabi ng jailer, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Ano ang tugon? Ano ang sagot ni Pablo? Sabi niya, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved and even your household. Palakpakan natin yung ating Panginoon. Di ba? Ang sabi ni Pablo, doon sa tanong, ano po yung dapat yung gawin para naman ako'y magkaroon ng salvation? Sumampalataya ka sa Panginoong Yesus, maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa Kanya at sa lahat ng mga nasa Kanyang bahay, at ng oras ding iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat, at siya'y nagpabautismo, pati ang buo niyang sambahayan. Okay? So mga kapatid, dito ay makikita natin yung two opportunities na naranasan itong si Paul at Silas kahit na sila ay nakabilanggo. Ang una, kahit sila ay nakaposas, nakapanalangin sila. Diba? Nakapag-worship sila sa Panginoon.
Kaya tayo po kahit anong sitwasyon, pwede tayong mag-worship, pwede tayong sumamba sa ating Panginoon, kagaya ni Pablo at saka ni Silas, praying and singing praises to God. At secondly, they were able to proclaim the gospel. Nakapag-evangelize sila doon sa mga bilanggong naroon at maging doon sa mga gwardiya. Actually, tatlo pa nga as you'll say. Pangatlo kasi, naranasan nila yung himala. Yung himala na tila imposible kasi masyadong matindi yung pagkakapiit sa kanila, pero nakalagan sila dahil sa himala na ito. Alam niyo mga kapatid, hindi nawawala sa atin ang problema. At sa mga oras na nahihirapan tayo, posible pa rin na tayo ay makalapit, makapagpuri, makaranas ng himala ng ating Diyos. At sa mga oras na nasa mahirap tayong sitwasyon, posible at may pagkakataon tayong ipahayag ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. The key to dealing with our problems is perspective, or as some would say, attitude. Dapat tama yung attitude natin. Tama yung ating pananaw sa mga buhay na ating nilalakaran sa kasulukuyan, kahit na kumagkaminsan ay punong-puno tayo ng mga suliranin o mga pagsubok sa buhay na ito. Makikita natin sa Bible, when the Israelite soldiers saw Goliath, they thought, he is so big, we can never kill them. Di ba? Sabi ng mga Israeli soldiers, ang laki ni Goliath, hindi natin kaya yan. Di ba? Hindi natin pwedeng talunin yan. He is so big, we can never kill him. But when David saw Goliath, he thought, he is so big, I can't miss him. Di ba? Sa laki niyang ito, hindi pwedeng sasablay ako sa kanya pagka siya ay aking inisling. Di ba? Perspective, attitude. And for us, to have that proper perspective, is to know Christ and to focus on Him. No? Para tayo magkaroon ng tamang pananaw, dapat nakapokus tayo sa ating Panginoon, dapat kilala natin Siya, sapagkat ang ating Panginoon, ang Siyang tanging may kakayahan upang tayo ay tulungan sa mga bagay na ating nararanasan, maging problema, mga pagsubok, mga challenges ng buhay, ang ating Panginoon, ang ating sandigan. Kaya nga sabi ni Paul sa kanyang testimony, ang sabi niya, alam ko kung paano magikahos. Alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sekreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Kaya nga, merong posibilidad. Kahit meron tayong mga problema, kung tama ang ating pananaw o perspective sa ating mga buhay. Sa ating mga personal na buhay, normal na makaramdam tayo ng lungkot. Normal na makaramdam tayo ng mga pangamba sa tuwing dumarating ang mga problema. Subalit, kung meron tayong tamang pananaw, magkakaroon tayo ng pagkakataon para gawin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin at doon nagsisimula na tayo ay managumpay at maabot kung ano man yung ating goal o kung ano man yung ating mga mitiin sa buhay na ito na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Secondly, proper perspective sees people in relation to their potential. Ito po yung tamang pananaw. Yung nakikita, yung mga tao, yung potential nila yung nakikita, hindi yung kapintasan. Di ba? Kasi normally, yung mga tao rito sa mundo, walang nakikita sa tao, kundi yung mga negative ng tao. Hindi nila nakikita yung potential, yung kakayahan, o kung ano yung mga positive na pwedeng magawa ng taong ito. Ang pagkakaroon ng tamang pananaw ay hindi lamang ginagamit sa mga sitwasyon sa buhay, kundi pati na rin sa ating pananaw sa mga taong nakapaligid sa atin. The Philippian Christians were dear to Paul, and they had helped him on many occasions. And Paul wrote to them, I thank God every time
I remember you. Oh, kita niyo si Pablo, sabi niya, nagpapasalamat ako sa Diyos sa tuwing naaalala ko kayo. Di ba? Meron siyang pagpapahalaga doon sa mga kapatiran. At doon sa Pilipos, chapter 2, verse 3 hanggang 5, ay binanggit din niya yung mga pangungusap na ito. Pwede bang samahan niyo ako sa pagbasa? Basahin po natin. 1, 2, ready, go. Amen. Di ba? Yun yung paalala sa atin nitong si Paul. Kapag mayroon kang tamang pananaw, makikita mo ang tao sa tamang paraan. Di ka masyadong magpo-focus sa kanyang kapintasan. Di ka masyadong magpo-focus doon sa kanyang kahinaan. Gumagawa tayo ng kaibahan sa kaharian ng Diyos kapag mabuti ang relasyon natin sa ating kapwa at nakapag-i-encourage tayo sa kanila. Hindi nahihikayat ang mga tao sa church kapag masama ang pag-uugali ng isang taong sinasabing siya'y Kristiyano, yung mga taong nagsisimba, pero hindi naman nagbabago yung kanilang buhay, masama yung kanilang ugali, hindi maganda yung kanilang pakikitungo sa kanilang mga kapwa, abay, hindi ito papayag na ma-invite, di ba? Sa ating pagsimba, sa ating panambahan. Ang sabi pa ni Paul sa mga taga-Pilipos at maging sa atin, ang sabi, ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Kaya nga ang tanong, paano natin tinitingnan yung mga tao? Do you see them in relation to their potential? Alam niyo, yung ating Panginoong Jesucristo, He always saw people that way. He encouraged them to become the persons God created them to be. Di ba? Makita nyo, si Magdalenang makasalanan, di ba? Babatuhin ang mga Hudyo, pero sabi niya, hindi. Kung sino yung mga walang kasalanan, siyang bumato. At sinabi niya doon sa babae, di ba? Go and sin no more. Nahabag siya. Doon sa babaeng Samaritana, na napakarami ng naging asawa, ang Panginoon ay nahabag. At nakita niya yung positibo na ang babaeng ito ay magiging mahusay na evangelize doon sa Samaria. So, yun po yung proper perspective na dapat ay makita natin yung tao in relation to their potential. And lastly, proper perspective sees the present in relation to God's promise. Ano po ito? Kapag hindi ka maingat, mananatili ka na lamang sa kasulukuyang kalagayan mo. Plateau. Wala nang progress, wala nang pag-asenso. Kapag hindi ka maingat, si Paul ay pwedeng ma-stuck na lang sa kulungan. Di ba? Kasi nakakulong sila eh. Magkaroon na lamang siya ng jailhouse attitude. Pero ang ginawa niya, sumulat pa siya sa mga kapatiran doon sa mga taga-Pilipos habang nakakulong. Kaysa kaawan niya yung kanyang sarili, kaysa magmukmuk siya at malungkot, sumulat siya sa mga taga-Pilipos na malaya, hindi nakakulong. And the theme of the Philippians letter is joy. Di ba? Nasabi niya kahit siya nakakulong, rejoice in the Lord always. And again, I said, rejoice. Pero siya nasa bilangguan. Di ba? Makikita mo yung very positive na pananaw nitong si Paul. And Paul was pressing on toward the goal. Kaya ang tanong, how about your mind? Yung ating mga kaisipan naka-fix doon sa mga bagay na nasa itaas o sa mga bagay na narito lamang sa ibabaw ng lupa. Kung meron tayong tama at mabuting pananaw, dapat nakikita natin ang kasalukuyan ayon o kaugnay
sa mga pangako ng ating Diyos na banal. Ang sabi dito sa 1 Corinthians 9:23 hanggang 27. Pakibasa nga po natin. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa magandang balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtam ninyo ang gantimpala. Tuloy po natin. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin, subalit pinahirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Sa kasulukuyang panahon, dapat ay patuloy nating nakikita na may positibong pananaw yung mga pangako ng ating Panginoon. Gawin natin ang ating magagawa upang tayo ay makapaghayag ng mabuting balita, makabahagi sa mga pagpapala nito. Patuloy tayong maglingkod sa ating Panginoon, patuloy tayong sumamba sa Kanya, at patuloy nating hangarin ang gantimpala na hindi lamang pansamantalang rewards, kundi yung gantimpalang panghabang panahon. Kaya nga, paalala pa sa atin dito sa 1 Corinthians 15:58, kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Walang sayang sa Panginoon. Even though sometimes nagsasacrifice tayo, sometimes meron tayong mga problema, sometimes hindi maganda yung takbo ng ating buhay, pero kapag tayo ay naging matatag, hindi natinag, masipag sa paglilingkod sa Kanya, hindi nasasayang ang ating pagpapagal para sa ating Panginoon. Sa aking pagtatapos, gusto kong iwan sa inyo itong Romans chapter 5, verse 1 hanggang 5. Ano sabi rito? Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ng pagsampalataya kay Jesucristo, tinamasa natin ang kagandang loob ng Diyos, the grace of God. At tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa Kanyang kaluwalhatian. Hindi lamang yan. Ano pa sabi? Hindi lamang yan. Ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga at ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa at hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob niya sa atin. Kaya nga, ano pa yung ating hahanapin? Kailangan lang natin magkaroon ng proper perspective sa ating patuloy na paglilingkod sa ating Panginoon. Alam nyo, wala tayong anumang magagawa tungkol sa pahintulot na sitwasyon sa buhay na ito. Hindi natin kontrolado ang lahat ng mga bagay. Di ba? Pero, magagawa nating harapin ito na may positibong pag-ugali. What happens in me is more important than what happened to me. Ha? Mas importante raw kung ano yung nangyayari sa ating puso, sa ating kaisipan, sa ating pananaw, kaysa sa kung ano ang mga nangyayari na sitwasyon sa labas ng ating buhay. Dapat nating makita ang kasulukuyan, kaugnay ng hinaharap na nasa kamay ng ating Diyos. We must see the present in relation to the future, which is in God's hand. Ang pinakamahalagang desisyon na magagawa natin sa araw-araw
ay piliin ang mabuti at positibong pag-uugali. Mas mahalaga ito kaysa nangyari kahapon. Mas mahalaga ito o mas importante ito kaysa sa inyong mga bayarin, sa inyong tagumpay o kabiguan o masasakit na iyong naranasan. Mas importante ang ngayon kaysa kung ano ang isipin ng ibang tao sa iyo. Attitude, yung ating pag-uugali, yung attitude mo ang nag-iisang tali upang ikaw ay magpatuloy o magdesisyon na mag-quit na lamang. Attitude can fuel your fire or destroy your hope. And when your attitude is right, mga kapatid, ang sabi nga, no mountain is too high, no valley is too deep, and no challenge too great that you cannot face. Of course, sa kalakasan ng ating Panginoon. Kaya nga, laging nasa ating puso yung kanyang mga pangako. Let the promises of God speak to our heart. Pray that God will give you the perspective that real growth can happen to you and to your church. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Let us pray. Father God in heaven, we thank you so much, O Lord, sa maiksing panahong ito pinagkaloob nyo upang patuloy po kaming ma-repress, upang kami patuloy na ma-remind, paalalahanan kami bilang inyong mga anak, bilang mga taong binigyan mo ng seal ng inyong banal na espiritu. At kami pinapaalalahanan ng Panginoon na maging positibo sa aming mga pananaw sa buhay na ito, lalo na't kami ay tunay at totoong naglilingkod sa inyo. Bless us, O Lord, and bless the church. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. Morning po sa ating lahat.